Hello po, good morning. So, today gagawa po tayo ng return demonstration in bed making unoccupied. First step is ready yung mga kailangan nating equipments, kagaya ng linens, ng blanket, ng protective pad. So, nakaready na po siya dun sa ating gilid. Then, next step is magwawash hands po tayo and put on gloves. But since nakaput on gloves na po tayo, hindi na po tayo magwawash hands. And rationale po natin dito is to avoid cross-contamination and avoid po na makakuha po tayo ng any microorganism or bacteria sa used linens. So, next is tanggalin na po natin yung used linens. Sa pagtanggal po niya, mag-start po tayo sa bottom. Here. So, tayo sa bottom, loose po natin. Ilulus po natin yung sides niya. Yan po. Then, next is itutupi po natin siya. Tupi po natin siya. Roll lang po natin siya. Then, set aside po natin. Then, clear na po yung ating bed. Next step is, tatanggal po tayo ng gloves since gagamit po tayo ng new or wash linens. Yung not contaminated po. Yan po. Okay. Next po is, gamitin na po natin yung bago natin yung linens. Then, apply na po natin ito dito. First po, yung isang side po muna. Ayan. Apply po natin siya in both sides po na to. Sa corners po na to. Ayan. Then, next step po is, lagay po natin yung ating protective pad. Ayan. Place po natin siya sa center. So, bakit may protective pad? Ito po yung ginagamit ng patients. If possible po, na maihiman po sila, dyan po tatama, hindi po sa ating linens. Okay? Next step is, ito naman pong kabila naman, from bottom. And ready na din po yung ating protective pad. And the next is yung ating pang blanket. Yan po. Tutupi po natin siya pa ganyan. So, madali po siyang makukuha ng ating patient. Then next is, maglalagay naman po tayo ng ating pillow. Make sure din po na bago po yung pillowcase. So, hindi po contaminated yung gagamitin ng ating patient. Next step po natin is, iangat po natin yung bed. But since hindi nga po siya naangat, assume na lang po natin na gano'n. Angat po natin yung bed, angat po natin yung bed, then angat po natin uluan ng patient, then iangat po natin yung both side rails ng bed. Then, yun po. Ready na po ang ating bed. And last step po natin is, i-dispose po natin yung lumang linens, yung reusable linens po natin, then mag-wash hands na po tayo. Yun lang po. Thank you. Hello po, today mag-perform po tayo na return demonstration in bed making occupied naman po, which is may patient na po tayo sa bed. First step is check po natin yung physical chart ng ating patient. Kung pwede po natin siyang galawin or request ng move, kailan siya na-admit, and reason for admission. Next step is
perform hand hygiene. Since naka-gloves na po tayo, di na po tayo mag-alcohol or hand wash since ma-avoid na po natin dito yung cross-contamination. Then next is identify the client and explain the procedure. So, baby siren. Today is magpapalit tayo ng yung bedsheet or bed linens. Okay? So next is magpo-provide po tayo ng privacy kay patient. Gamit po yung pagsara ng curtains po natin. So since wala tayong curtains, imaginary curtains lang po muna. Then next step is i-check po natin kung may mga gamit po ba sa mga bed ni patient, kagaya po nito. And tatanggalin po muna natin siya and ilalagay, isa-set aside po muna natin. Next step is put on gloves. Put on gloves. May gloves na po tayo to avoid cross-contamination and ready na po tayo for assessing yung kay patient and magpalit po ng bed linens niya. Okay, start na po tayo. First is, maglalagay po muna tayo ng bed blanket kay patient. To, para po sa comfortable and privacy ni patient po natin. Ayan. And next is, ready na rin po, naka-ready rin po yung ating bagong linens. Ayan. Then, first, tanggalin po, i-request to move po natin si patient side para po madali po natin matanggal yung corners ng beds. Luwagan lang po muna natin siya. Then, i-roll po natin pag ganito. Ayan po. Malapit po kay patient. Malapit po kay patient, ha. Ayan, roll po natin siyang pag ganyan. Then, next, ilalagay po natin yung ating bagong linens, which is yung malinis na po, linens na po natin. Gagawin po natin, habang nagaganyan si patient, ilalagay po natin sa top or sa and bottom or sa corners po niya. Ayan. Ayos lang po natin. Then, naka-ready na po yan. So, next is, position naman po natin si client, kabilaan. Ginagawa po natin to para po, mas madali po para sa atin and para po kay patient na galawin po yung kanyang linens without her na tumayo sa bed. Okay? And tanggalin na po natin yung kanyang old linens or yung possible contaminated linens niya. And roll lang po natin and set aside. Next is, since agad to si client and nandito na po yung bagong linens, ilahin lang po natin siya. Pag ganyan po, yung bago po nating linens. Ganyan. If ganyan po nag-struggle po tayo, kitna po na, balik po natin si patient. Ganyan. Then, ayusin po muna natin dito yung pagkaka-rolyo. Then, balik po natin si patient sa ganong side. Para po, in that case, hindi po tayo may hirapan. Okay? So, kunin na po natin yung kanyang bagong linens. Ayan. Since nandyan na po, ikakabit na po natin siya both sides. Then, position po natin si client ng comfortable. Ayan. Nakakabit na po natin ang bagong nating linens na bago. So, next is, tatanggalin na po natin yung bed blanket ni patient and set aside. Confirm po natin na nasa safe position na si client. Then, angat po natin yung both side rails ng bed ni patient. Then, magtatanggal po tayo ng PPE or gloves. Then, perform hand hygiene. Then, we are done. Done na po ang ating bed making occupied. Thank you po.